Isinalang na sa tanggapan ng COMELEC Pangasinan ang signature campaign ng ilang grupo hinggil sa pag-amyenda sa konstitusyon. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Exclusive! Russell? Chris, kasunod ng mga report na may nag-iikot sa mga bara-barangay para nga mangalap ng pirma kaugnay sa People's Initiative na baguhin ang konstitusyon, mismong si COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Marino Salas na rin ang nagsabi na umabot na rin hanggang sa kanilang tanggapan ang naturang signature campaign. Kinumpirma ng Provincial COMELEC Office ng Pangasinan na nakatanggap na sila ng mga dokumento kaugnay sa People's Initiative Signature Campaign. Ito ay mga kinalap na pirma mula sa mga residente para makakuha ng suporta sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. We will not receive it, we will issue certification. We will wait for the final order ng Commission and Bank. We can say mga 60% na ng mga bayan natin maka-receive. Batay sa rules and regulation ng COMELEC, susuriin ang bawat pirma ng mga residente upang mapatunayan kung tunay o dinaya ang mga ito. Pero hindi ito gagawin ng COMELEC hanggat hindi sila nakatatanggap ng petisyon mula sa mga grupong nagsusulong nito. Under the law, kami ang mandated. Pag dumating na sa amin yan, pag na-file na yung petisyon. Opo. At may order ng Commission and Bank sa amin to verify, then at the time that we will verify it. Ayon sa COMELEC, magiging valid pa rin ang pirma kahit hindi ito ginawa sa harap ng tanggapan. Samantala, sa pananaw ng isang social science professor, panahon na para amyendahan ang saligang batas para mapalakas ang ekonomiya, pero kailangan maipaliwanag ito sa publiko at hindi lang basta pipirma. If honest to goodness yung signature campaign, and if people will understand the reason behind yung ginagawa nila yan sa pagkalap ng signature, then probably it will get the support of the people. Chris, wini-welcome ng COMELEC ang mga signature campaign na ito hinggil nga sa pag-amyenda sa konstitusyon. Pero sabi ng COMELEC, wala pa silang jurisdiction sa ngayon para gumawa ng anumang aksyon hinggil nga sa naturang signature campaign. Samantala, nauna nang sinabi ng COMELEC na maaari pa rin ma-void ang pirma alinsunod sa COMELEC Resolution 10650 kung mapatunayan na may public funds na nagamit para rito o kung tinakot o binayaran ang mga pumirma. May ilang report kasi na nagsasabi na pinangakuhan ang mga pumirma na mabibigyan sila ng ayuda. Yan muna ang latest mula rito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.